Magandang araw mga ka-Wonder. Welcome back sa ating YouTube channel. Wonder Vlogcaster po. Magandang gabi. Meron pong kumakalat na na balita. Actually, nakaraan pa to, na itong si Sara daw ay magre-resign. What? So, bakit kaya siya magre-resign? Ang pagkakasabi, bago raw siya ma-impeach, kailangan niya mag-resign. So, tatakas siya mga ka-Wonder para hindi siya perpetual violation from holding any public office. Kasi yun ang mangyayari doon. So ano naman mangyayari mga ka-Wonder kung mag-resign si Sara Duterte bago siya ma-impeach? So may kumakalat na usap-usapan mga ka-Wonder, na posibleng mag-resign itong si Sara Duterte bago raw matuloy yung kanyang impeachment. So ang tanong, kapag nag-resign ba si Sara, anong mangyayari? Ayun ang tanong ng taong bayan. Yun din tanong ng mga kakilala natin, mga kasama natin sa grupo, na kapag nag-resign siya, tapos na ba ang lahat? So, alam natin dati na muntik na siyang ma-impeach nitong February 2025. Kasi may 215 congressmen na pumirma para siya ay ma-impeach, mga ka-Wonder. Sa impeachment na yan, o yung sinasabi na pirma na yan, talagang enough na siya ay ma-impeach. Fatality. So, ang nangyari mga ka-Wonder, alam naman nating story, na pirmahan yan, pero hindi yan umabot sa Senado. Ang issue niyan mga ka-Wonder ay yung 612 million na confidential funds niya. Nahawak niya bilang presidente o vice president at dating DepEd secretary. So, ang mga paratang sa kanya, mali daw ang paggamit ng pera, may mga peking pangalan. Alam na natin yung Piatos, may, ano pa ba yung mga nakakatawa dyan yung mga pangalan? May ghost expenses, may pera na lumabas pero hindi malinaw kung kanino napunta. At handa na sana ang Senado na mag-trial, para i-transmit sa kanila. At alam na natin naging story yan, yung intervals. Yung mga in-betweens dyan, yung forthwith ay na-delay. Alam na natin dahil may mga, may tinatawag tayong mga Duterte Block dyan sa, sa Senado. Pero biglang pinatigil ito ng Supreme Court. What? Dahil ng July 2025, alam na natin na ang Supreme Court ay hindi raw pwedeng ituloy ang impeachment ni Sara Duterte. Ang tanong, bakit? Alam naman natin lahat yan, na ang nangyari dyan, nagkaroon ng 1-year rule, o yung 1-year bar, yung hindi ka pwedeng magsampa ng kaso sa loob ng 1 taon kapag ikaw ay nakasampa na sa isang opisyal. Ibig sabihin, hindi ka pwedeng mag-file ng higit sa isang impeachment case laban sa isang opisyal sa loob ng 1 taon. Pero ang nangyari yan, mga ka-Wonder, ay hindi naman yan sinabi ng korte na inosente si Sara. Sinabi lang na hindi pa ngayon. What? So mas malinaw sinabi ng Supreme Court na pwedeng magsampa ulit. Yan ang sinasabi na pwedeng magsampa ulit kapag matapos na yung 1-year bar. Ibig sabihin sa darating na February 6, na ewan ko ba, nagsampa itong grupo na ito na wala pa naman February 6, February 2 pa lang, nagsampa na. Dahil nga daw sinakyan nila yung sinasabing nagkaroon ng pagbabago sa ruling ng Supreme Court na yung session days ay parang iba raw yun sa calendar days. What? So ngayon, hindi pala. Kaya yung kanilang sinampa nabaliwala lang mga ka-Wonder. So yun nga, at magsasampa ulit ng bagong kaso para dito kay Sara sa darating na February 6. Dito pumapasok yung tanong na kung mag-resign si Sara, yun, anong mangyayari? So kapag nag-resign ba siya, tapos ng impeachment? Yun ang tanong. Kasi nga siya ay ini-impeach ngayon. At ang Constitution kasi ayon doon, ang parusa ng impeachment ay 2. Una, tanggal sa pwesto. At pangalawa, yung bawal tumakbo sa public office. What? Pero walang nakasulat. Ito yung problem sa batas natin. Na ang dami talagang nakikita
Kaya nga dapat i-revise na yung Constitution at lahat ng mga loopholes ay ayusin. Ano? Kasi walang nakasulat yan, mga ka-wonder, sa ating batas. Kung anong mangyari sa isang official na mag-resign muna bago siya ma-impeach. So, anong nangyari niyan, mga ka-wonder? Hati ang panig o ang opinion ng mga abogado. So, yung isang panig, kapag nag-resign na, wala nang tatanggalin. Of course, dahil nag-resign na eh. So, tapos na ang kaso. Walang disqualification. Ibig sabihin, pwede na siyang tumakbo sa 2028. Ang saklap daw. What? So, kabilang panig naman, mga ka-wonder, no? Kahit nag-resign na, pwede pa rin siyang, ang tawag dito, pwede pa rin siyang dalhin sa kaso para lang sa disqualification. What? Ibig sabihin, hindi dapat gawing escape or maging scapegoat ang resignation gaya ng iniisip kung totoo man ito, mga ka-wonder. No? So, ang problema, wala pang precedent. Ibig sabihin, mga ka-wonder, wala pang nangyari niyan noon. No? Yung mga ganyang pagkakataon. Kumbaga, parang yan pa lang ang pinakakauna-unahan. No? So, dahil hindi pa nga ito nangyari, kahit kailan, so kung pipilit sa Senado, siguradong aakyat ulit ito sa Korte Suprema. No, alam na natin ang Korte Suprema ay napakahigpit. Dapat sila nga mismo ang mag-interpret na agad para hindi na nagkakamali ang Senado. Sila mismo magsabi na agad para alam na ng Senado kung anong gagawin. Hindi yung gagawa mo na yung Senado. And then dadali sa kanila, wala. Although may mga abogado naman dyan sa Senado, sa House of Representatives na kaya nilang intindihin. Pero siguro may sariling pamantayan ng Supreme Court patungkol dyan. At doon malalaman, mga ka-wonder, kung sino ang tama, kung ano yung tama. So ang bottom line, mga ka-wonder, hindi klaro ang batas. Politika ang magdidesisyon. So yan ang problema. Kaya sa ating pagre-reforma ng batas, gaya ng gusto ni Tito Sen at ng aming grupo ng People's Constitutional Reform Initiative na kung saan isinusulong namin ang pagbabago ng konstitusyon. Yan po sana makita yung mga butas na yan. So hindi importante, no? I mean mga ka-wonder, no? Hindi natitigil ang kasong kriminal. Ito kasi ang madalas nakakalimutan, ano? Na ang impeachment ay political, mga ka-wonder. Of course na aside na yung leader ay isang politiko. Pero may mga criminal cases din dyan. Ibang usapan yan. Lalo na yung 612 million niya na iniimbestigahan na ng ombudsman. So inutusan na siya magpaliwanag. No? May mga reklamong graft, plunder, corruption. May issue rin tungkol sa joint bank account na dinisclose nga nito ni Trillanes na ka-joint niya itong si Duterte. At billion-billion pang pera ang dumaan. No? Hindi raw diniklara ito sa salin. Magugulat ka. 88 million lang diniklara ni Sara, kay Digong yata, kay dating Pangulong Duterte is 46 million. Samantalang binabayad nila kay Kaufman is 150 million. 150 million a month. So parang dun pa lang, nakakatawa na, no? So malinaw ito, mga ka-wonder, no? Na kahit mag-resign siya, tuloy pa rin ang kaso. No? Kapag sapat ng ebidensya, dadalhin ito sa Sandigang Bayan. At kahit mag-resign siya, yun nga, ituloy pa rin ang kaso. So kung makonvict naman siya, makukulong siya, makakumpiska sa ng mga ari-arian niya, mafi-freeze yan at may babalik yan sa gobyerno yung mga nanakaw, kung yan man ay napatunayan. At habang buhay na siya, na bawal na mag-hold ng public office. What? So, pero may catch, mga ka-wonder. No, oras ang kalaban dito, alam na natin, ano? Minsan na problema talaga yan, na tumatagal hanggang sa ma-deny, pero hindi dapat kasi napakalaking problema nito. So mga kasong ganito umaabot ng maraming taon, no? Posibleng pagdating ng 2028 pa, mga ka-wonder. So wala pang final decision pagdating sa ganyang usapin, kaya dapat inaayos na yan sa susunod na, so kung maayos man sana yung batas ngayong taon, ano, para maipasok agad yan. Ano. At kapag walang final conviction, mga ka-wonder, pwede pa rin tumakbo si Sara Duterte na siyang ayaw ng taong bayan, ano, ng karabihang, of course, ng mga pro-Marcos, ng mga pro-admin, at yung iba pang ayaw sa mga Duterte. So, bakit mahalaga ang 2028? Simple lang, mga ka-wonder, alam naman natin, ano, araw ng eleksyon, oras ng eleksyon yan.
At kung walang impeachment conviction, walang final criminal conviction, legal siyang or eligible siyang tumakbo sa 2028. No, na siya nga ay malakas daw ayon sa survey, no? Ewan ko kung totoo 'yan. Pero compare kay Leni Robredo versus Sara, of course, maraming mas gusto kay Leni. Dahil si Leni ay walang bahid ng korupsyon. Wala nga siyang confidential funds eh. Wala. No? So sa dalawa, saan ka pa? Dito ka na lang kay Leni Robredo na talagang nakikita mo na malinis, abogado. No? At maganda yung kanyang mga plataforma. So ang resignation naman mga ka-wonder ay iwas lang, no, sa live Senate trial. Alam na natin kapag nabuksan yung mga ebidensya ay mabubuko. No, mabubuko mga ka-wonder, kaya malamang talaga magre-resign itong si Sara para hindi mabuko, kasi pag nabuko yan, mabubuksan ang isip ng buong taong bayan, kahit mga DDS dyan. Kulto man yan o anuman DDS man yan o anuman sitwasyon yan, mabubuksan at malilinawan nila na kung ano ang totoo. Fatality. So, iwas sa Senate trial, iwas sa boto para sa disqualification. Pwedeng sabihin na kusang umalis habang mabagal ang takbo ng kaso. So, time works sa favor ni Sara Duterte. What? So, ang nakakaligtaan dito, ang bahagi mga ka-wonder, ang tao. Ang tao hindi yan magpapabaya. Naghahanap yan ng hustisya. So, ang perang pinag-uusapan dito, mga ka-wonder, ay pera ng bayan. No? Yung mga ninakaw na yan, yung mga nilustay na yan, at hindi may paliwanag. No? So, mga paaralan, alam natin, nung DepEd pa siya, yung mga guro, mga estudyante, saan napunta yung pera? Kapag nag-resign, hindi na nasasagot kung saan napunta yung pera. Ganun lang ba yun? Kung butas yan sa batas, dapat ayusin yan. At isama na rin dyan yung mga kumakampi sa mali, na dapat bawasan yung pangil ng isang sabihin natin, kunyari, di ba, equal government yan, yung legislative, executive, judiciary. At kapag nakikita na medyo umaabuso ito, bawasan sila ng pangil. Kasi in due time, when time comes, na maulit yan, kawawa ang hustisya. Kawawa ang taong bayan. So habang tumatagal, nawawala ang galit, nawawala ang atensyon, magkakaroon na naman ng mga bago, pero wala pa ring pananagutan, at yan ang hindi pwede. Dahil ang taong bayan ay sumisigaw sa pananagutan. So ang pinakasimpleng paliwanag dyan mga ka-wonder, kapag nag-resign si Sara Duterte sa impeachment, pwedeng mamatay ang kaso. Yan ang problema. What? No? At pwedeng ituloy para sa disqualification, walang malinaw na sagot. What? Sa criminal cases naman, tuloy kahit mag-resign. Yan maganda. Kahit mag-resign siya, tuloy. Kaya kasampahan ng criminal cases, kung ma-impeach, kung tumakas, of course, nakaligtas. Pero sobrang bagal, no, sa criminal cases. So sa election 2028, bukas pa rin ang pinto, no, kung walang makonvict at tatakbo siya. Kaya ang resignation, mga ka-wonder, ay hindi paglilinis ng pangalan. Pag-iwas lang ito sa desisyon. Kaya yung sinasabi dyan na baka mag-resign ito bago siya ma-impeach ay posible po mga ka-wonder. At nawa, makita yan. At yung mga batas na yan, yung tsa-tsa na yan, maipasa agad sa lalong madaling panahon. At suportahan nyo yung PCRI, yung Philippine Constitution Reform Initiative, na pinangungunahan ng aming pong lead convener na si Manny Lopez. Yan po ang ginagawa namin ngayon, nasa bandang mga kalagitnaang stage na kami. No? At kapag yan ay dala na sa Supreme Court, nakapagpirma na, no, yung mga signature dyan, at iyan po ay dadali na sa Senado, at kapag malaman na may sa batas yan, sana sa madaling panahon bago umabot ang 2028. Kaya suportahan nyo yan. Comment down below kung gusto niyang sumuporta para mabasa natin at relay natin sa PCRI. Yan po ang Philippine Constitution Reform Initiative. Ilalagay ko po rito ang link ng aming page para kayo ay makapagkomento. Hanggang dito lang tayo mga ka-wonder. Comment down below your opinion para mabasa natin. Please give me a thumbs up if you like this video para ma-share ni YouTube sa iba pang viewers. And please share this video para malaman nila na baka raw mag-resign ito si Sara at ano ang mangyayari kung mangyari yun. And please subscribe, hit the notification bell icon, and choose all bilang suporta sa aming mga content creators. Hanggang sa muli mga ka-wonder. God bless.